What's up? Ayan. Tignan nyo, nakita nyo yung picture. Yan po ay ang Gamma Eta chapter sa Nueva Ecija. Tignan natin kung saan Gamma Eta ito. Kasi sa Nueva Ecija, merong Gamma Eta sa Cabanatuan, sa Talavera, kila Tata Albert. Meron, saan ba si Tata Albert? Nakalimutan ko na naman. Biglang mabilis ako makalimot pagka yung bigla akong iniisip Saragossa. Yan, may mga Gamma Eta. Okay, so napakaganda kasi nung nila Anyway, ito palang vlog na to, hindi lang to sa Gamma Eta. Isasama ko rin yung Beta Tau Karanglan na Nueva Ecija din. At isa pang pampatapos kung maaalala ko. Pero dito muna tayo sa Gamma Eta. Basahin natin ang kanilang caption or message. Sabi po ng Gamma Eta Chapter Talavera, join us now, be one of us. Simply put, Scouts Royal Brotherhood Nueva Ecija is the better choice fraternity and sorority on the different school, colleges, universities in the Philippines today. We believe that the quality of experience of being a member of SRB is more rewarding than joining other fraternities and sororities. Scouts Royal Brotherhood is international service fraternity and sorority for high school and college students. SRB is proud of the regularity and worthwhileness of its scheduled service projects to the community, school, college, and university. If you are a high school student and college student, you are welcome to join Scouts Royal Brotherhood. Don't be afraid to approach any member of SRB Gamma Eta Chapter Talavera Nueva Ecija. Requirements to become SRB must be enrolled in high schools, colleges, and universities. Physically fit, mentally fit, good academic standing, no failing grades, willing to undergo leadership trainings, team building activities, voluntary community services. Any person of youthful age, regardless of race, religion, political belief, status in life, and with a strong belief in the Almighty Lord God can join and may become a full-fledged member of the Scouts Royal Brotherhood after compliance with a period of pledgeship and ceremonial initiation to the fraternal rites. Pledgeship is a process where a candidate or neophyte shall undergo an initiation process commencing from his indoctrination, training, and education about the ideals, principles, tenets, including the Constitution and bylaws of Scouts Royal Brotherhood, Gamma Eta Chapter. Compliance with Section 3.1 hereof on community service to the final rites. In the conduct of initiation rites, the Scouts Royal Brotherhood Gamma Eta Chapter shall ensure strict adherence with the anti-hazing law. The anti-hazing law of the Republic of the Philippines under Republic Act number R.A.8049. So you can tell, di ba, na itong Gamma Eta chapter na ito, sila po ay aral. Napakahusay po ng kanilang post yung pag-construct ng kanilang grammar, English, sentence, paragraph ay napakagaling. So, this is itong kanilang caption or message po ay masasabi nating it's a recruitment strategy through social media, through Facebook, or whatever social media platform, mga kapatid. So talagang kailangan i-maximize natin itong social media na gamitin natin ito sa tamang pamamaraan, even in recruitment, mga kapatid.
So, hindi lang po sa salita nila ipapakita kung paanong sila ay nagre-recruit. Ipapakita rin po nila ang kanilang bonding na mga Gamma Eta chapter po sila. Kita nyo, ang tatanda. Active sila. Grabe. Asan yung mga bata? Di ba? Pagka ganito ka-active ang matatanda, may ilang yung mga bata eh. Sa totoo lang. Bakit? Kasi parang may takot na yung na baka bulihin sila ng mga matatanda. Hindi po. Bawal po. Part po ng anti-hazing yung pagbubuli. Bawal po tayo mambuli. It's part of anti-hazing law. Lalakihan ko titignan ko kung merong mga bata. Wala oh. Di ba? Puro matatanda to, puro alumni na masasabi natin 80s pababa eh. Baka ito 90s. Hindi, pero hindi. Mukhang 80s rin siya. Ito. Sigurado ko ito 90s. Siguro may mga ilang pirasong 90s pero lahat 80s to 70s. Itong mga nasa picture na to. Tanungin natin si Utol Kevin Ferrer kung ilan ang 90s dyan. Pero ako sigurado ako, ito lang nakita ko 90s, maaaring itong isa. So mga 2-3 siguro. Tapos puro 80s pababa, 80s to 70s na yan. So anyway, let's move on to the next. Yan po. So hindi ko alam kung ano ang kanilang okasyon. Kung ito ba ay matatawag nating anniversary ng chapter ng kanilang pagkakatatag sa Gamma Eta Talavera. Lechon, sarap oh. Di ba? Titignan nyo talaga oh. Wala akong nakikitang 90s eh. Ito. Meron isa, 2 o 3. Yun ang tingin ko dyan. Isa, 2 o 3 na 90s. Pero 70s, 80s itong mga to. Sigurado. Ito, bata pa to. Baka hindi 90s to, baka mas bata pa ng konti. Ito si brother, baka nasa 2000s to. Or late 90s. Pero hindi, tingin ko mga nasa 2000s na yan. Ano kaya ang kanilang occasion? Hindi natin nalinawan So whatever the occasion is nice. Napakaganda ng lugar at ang daming alumni. Grabe. Kita niyo may sispan na na matanda na rin, 'di ba? Ito bata pa to. Ito mga 90 siguro to. Ayun, nagkaroon din. 'Di ba? Mga matatanda ng sis Nakakatuwa. Yun, umikot na. Napakagaling, mga kapatid. Parang nakita ko to shared ni Brad Kevin Ferrer. And then, tinignan ko, sabi ko, wow, ang tatanda. Sabi ko, ma-vlog nga ito. Kahit di na ako nagpapaalam itatag ko na lang ang mga Gamma Eta Talavera. So matutuwa sila Brad Franz neto pag nakita niya yung kanilang mga tatay.
Di ba? Yan ang mga tatay ng Gamma Eta, kita nyo naman. Okay, so congrats sa Gamma Eta chapter. Isunod na po natin ang sino ba ang ating isusunod? Isusunod natin syempre ang like I said, Karanglan. Ipapakita natin yung kanilang mga proyekto. Napakatindi. So nakatag dito si Brad Albert, si Brad Manny Indian Sipin, Sis Gemma, tas nakatag ako. So ito yung isang project nila, no? Mga kapatid. Ganda, di ba? Konkreto siya. Do a good turn daily. Wow! Grabe, ang sarap. Napakasarap sa pakiramdam. Shout out dito sa nagpipintura, Brad kaya siya. Itong guguhit. Ayun, galing. May poste pa na drive safely. Tas LFS. Dapat dyan lagay na rin nila yung meaning, baka hindi pa to tapos sa ilalim. Leadership, friendship, and service dito. Sa ilalim. Para baka isipin yan yung ito, kompleto na siya. Baka isipin kasi yung LFS na grupo, mga college student na mga, ang tawag sa kanila, yung mga ay nako, wala sa isip ko. So ito yung tapos na siya. Diba? Ganda. Pati registration number nandyan. Yun. So meron pa silang day 2 na parang pakita na lang natin. Ito, beta tau naman to. Solid beta tau Karanglan to. Beta tau family. Ayan, kasi ito, beta tau sila yata sa ano ba sila sa Arellano Indians. Arellano, basta something pero yan Indian yan, di ba? Ngayon, kinukopya lang. Galing, shoutout dito. Ang galing na ito. Galing ng kamay niya. Yun pala, magkatabi lang pala. Bali, waiting shed. Ang galing. Nice, very nice, very nice. Nakakatuwa. Very nice. Galing. So, ayan ang project ng Beta Tau Karanglan. Marami pa ba nag-iingay dyan sa Karanglan? Yung mga nasa kabila. Mga maiingay kasama yung mga ano ba chapter nun? Mga taga San Jose. Ang gugulo no? Tatawa na lang ako sa mga brad na yun Traditional traditional na magugulo no? So anyway, let's move to our final topic for today. Dito sa vlog na to, vlog number 344, mga kapatid.
Ang final natin ay ang SRB ID. Ito po. Sa mga gusto magpagawa po, kailangan nakarehistro po kayo sa SRB Incorporated, mga kapatid. Magparehistro na kayo. Huwag nyo intindihin yung mga sasabihin ng iba, ng mga mga peke. Ito nga ang legal mga kapatid. Ito ang legal. Pati seal, nakarehistro. Ang fraternity name, nakarehistro. So, paano tayo magiging peke niyan, di ba? Sasabihin, hindi tayo dumaan sa traditional. Mga gunggong. Magsitigil kayo. So anyway, ito po ang ID ng SRB Incorporated. ID ng SRB lang yan. Nilalagyan lang natin na Incorporated para ma-distinguish natin kasi nga hindi pa tayo isa ngayon Tayo po ay hiwalay pa. Hindi pa tayo united. Pero SRB lang yan. Yan, sa mga gusto, sabi ni Sis Kiray or Maria Jimenea, nagpagawa ng ID, ito po yung sample. Valid siya ng 2 years. So kapag yung araw na nagpagawa kayo, after 2 years yon, pwede na kayo magpa-renew. So 220 yung presyo niya. Ayan, kailangan lahat po na magpapa-ID need dumaan sa GC or president. Ibig sabihin ng chapter or ng council. Sa mga renewal, pakipicturean po yung old ID, then new ID picture and signature. Maraming salamat po and may we always be. Contact nyo po. Ito, si Sis Kiray, yan, si Maria Jimenea, si Sis Lot yan. Si Sis Joyce, ayan. Marie Maderal Gabumpa ng Omega Pi Pasig. Si Sis Romilyn Ishi ng Bacoor Cavite, Epsilon Nu Chapter. At si Bradval Uranza ng Gamma Mu or Pandakan, taga Pandakan na si Kuya Bal. Ang Gamma Mu po ay sa Hondagua sa Quezon Province. So, yan ang mga contact pag gusto nyo magpa-ID. Kung gusto nyo ako kontakin, pwede. Pero yung mga requirements, ayan, binasa ko sa inyo. Di ba? Magparehistro muna kayo sa SRB Inc. And then, pwede na kayong ID-han. Huwag kayong matakot. Alam nyo, ginagawa ito para sa atin lahat ng mga kapatid, para sa SRB. So, kung SRB din ang pipigil sa inyo, baka naman hindi sila SRB talaga. Di ba? Baka SRB-han lang. Bakit? Kasi pinipigilan ng pag-unlad Di ba? Alam nyo tao sa ganon, yung pinipigilan ka sa pag-unlad, ang kapatiran, or ikaw sa unlad mo sa kapatiran, talang kaisim. So anyway, let's finish this with a song mula sa Gamma Eta Chapter, mga kapatid. Ito ang ating magiging pang-ending. At ako'y matutulog dahil ako'y papasok maya-maya. Ang buksan ang bibig at ito'y madami. Parang kanta po ng Clippers Clippers, mga 70s, 80s. Ito ang kanilang toast song sa Nueva Ecija. Alright. Ganda ng kanta, no? Very nice po sa mga kuya natin dyan sa Gamma Eta Chapter sa Talavera. Humbly speaking po, napakaganda po ng inyong ginawa na video ng
nag-toast song kayo using a popular song dahil wala naman tayong toast song sa SRB Wala pa. Wala pa naglalakas loob na sumulat ng toast song natin para sa after gathering, 'di ba? Yung pang patapos. Halimbawa, may gathering, bago matapos ang gathering, bago tayo maghiwa-hiwalay or after service, magto-toast song. It's means of toast. Pag tayo nagto-toast, 'di ba, yung parang happy and fulfilled, mission accomplished. Yun ang toast song. Kaya tayo nagto-toast. Yung may alak, 'di ba? Kaya toast. Okay po. Mamaya, Iloilo and Cavite. Kasi nakita ko yung Alpha Epsilon ng mga ka-chapter ko, nag-cleaning ulit. At sino pa ba? Hanap tayo ng iba pang makakasama. Okay po. Paalam. Brad Vlog po pala ng Alpha Epsilon, Pandacan, Manila, residing now in USA, Connecticut, USA.